Okay, hello, good morning mga kapisda. For today's video ay isi-share ko lang sa inyo dahil nag-set up ako ng 75 gallon. Yan. Kahapon ko lang to sinet up at isi-share ko sa inyo kung paano yung ginawa ko dahil 2024 na ngayon, ito yung first vlog natin at kailangan meron tayong mga bagong isda na ilalagay dito. At kung paano ko nga ito sinet up, yun, ituturo ko sa inyo. Hi guys, ako si Jerry ng Jerry's Aquatics. Gumagawa ako ng mga video patungkol sa mga aquarium needs, aquarium hobbies, and peacekeeping. So kung gusto mo ng ganitong mga video, feel free to visit sa channel ko at pakicheck mo na lang yung mga nagawa ko ng video. Okay mga kabisda, dito sa 75 gallon na sinet up ko, una gumawa muna ako ng DIY. Yan, DIY na top filter. At naglagay din ako ng mga yan, yung mga pump, submersible pump, yan. Tapos dito naglagay din ako ng mga air ball, yan, para mas malakas yung aeration ng tubig. So ang ginawa ko dito, una dito sa top filter na ginawa ko, kung makapansin nyo, yung mga filter nya kahit bago pa yung tubig ay madudumi. So ibig sabihin, ito kasi galing lang to dito sa lumang tank natin. So dito lang siya galing. Yung mga matagal na kasi to yung mga galing dito na filter at yung mga ibang mga bato, yon, inilipat ko lang siya dito. So kaya ganyan siya kadumi. So ibig sabihin kaya ako ginawa yon para yung mga beneficial bacteria nandito pa. So ang mangyayari dyan, yung mga beneficial bacteria, yon, kakalat na siya dito sa tubig. So ginagawa ko to para sa mas mabilis ang pag-cycle ng aquarium natin. So kung magsa-cycle ka kasi, aabutin din talaga ng mga 3 weeks to 4 weeks. Ganun talaga yung mga tinatagal bago siya ma-fully cycled. So yun, kung gusto nyo na mapabilis, ang gagamitin yung tubig dito, tulad na to, ang ginamit ko dito ay stock water. Then nilagyan ko lang siya ng mga isang dakot na asin. Then naglagay din ako ng AquaCare, yung mga anti-chlorine or yung mga pampakondisyon. So tapos yun nga, yung mga pebbles na yan. Tapos ito yung mga ceramic ring. Yan, mga galing na dun sa luma. Kumbaga ano na yun yung lumang tank na yun na fully cycled na siya. May mga nabuhay na ditong mga beneficial bacteria, kaya ganyan siya kadumi. So yung dumi naman na yan, mapipilter na uli at yung mga bacteria kakalat na dito. At yan yung ginagawa ko para yun nga, instant cycle. At kahapon ko lang to sinet up, isang araw lang, then pwede na natin siyang lagyan ng isda. So mga ilalagay nating isda dito, yan, meron na tayo ditong mga nabili na isda. Ito yung mga nakuha natin na isda. Meron ditong mga koi, yan, mga koi na malalaking koi. Tapos meron ding mga good size lang, then mga goldfish na jumbo. So yun lang yung ilalagay natin dito. At ang una kong gagawin, siyempre pagkabili ng mga isda na ganito, at lagi nating tatandaan na kailangan pag may bago tayong biling isda ay kailangan i-acclimate muna natin. So ibig sabihin ng acclimate yon, yun nga, may mga nagawa na rin ako na video about dun sa acclimation. At ganito nga yung ginagawa ko. Pinapatong ko muna kasama yung plastic. Yan, papatong muna natin sa tank natin. Yan, para ma-acclimate muna siya ng kahit at least mga ano lang 20 minutes to 30 minutes, pwede na yon. Kaya naman ginagawa yon, yung pag-acclimate, para ma-adapt nila yung bagong tubig. Kasi ano, magkaiba ng klima, tulad niyan galing sa ibang shop or sa farm, para ma-adapt niya yung klima ng tubig na bagong lalangoyan nila. So yan, i-acclimate muna natin sila. Ito pa, medyo marami din kasi yung
nabili natin na isda, mga malalaking koi, then may mga malalaking goldfish din, yan yung mga koi. At ito yung mga goldfish naman to, mga jumbo na goldfish din. So yan, no. So ayan mga kabisda, babalikin natin sila after mga gawin na nating 30 minutes para ma-acclimate muna natin sila. Okay, so yun mga kabisda, at natapos na yung 30 minutes na pag-iintay natin para ma-acclimate yung mga isda natin. So papakawalan na natin sila. So tandaan nyo, yung kasing mga tubig nila na dati, yung pinanggalingan sa ibang shop, medyo marumi na kasi. Ang gagawin nyo na lang, yung isda na lang ililipat nyo, at huwag nyo nang isasama yung mga lumang tubig para hindi na humalo dito sa bagong tank natin. So yan, pakawalan na natin sila. Okay, at ito na mga kabisda, nailipat na natin yung mga isda natin sa 75 gallon na aquarium. So kung tutusin nyo, medyo masikip na sila kung sa 75 gallon. So ibig sabihin lang, okay na muna sila dito hanggat yan, para makondisyon muna sila dito. Kung mapapansin nyo naman, yan yung iba mga naglalalangoy na, at yung iba naman medyo naninibago pa. At mamaya lang, papansin na natin, mga masisigla na uli sila. Okay, so yan lang mga kabisda, yung ginagawa ko na pagsacycle nitong tubig. At para yun nga, mabilis ang maging pag-cycle niya. Then after siguro mga 2 to 3 days, papalitan ko na itong mga filter natin. Then pwede na ulit tayong mag-water change. So yan, kailangan mag-water change tayo kasi nga medyo marami sila. Tapos 75 gallon lang. After 3 days, mag-water change na tayo ng at least 50%. So, ibig sabihin lang, ang gagawin ko lang na pag-water change, siguro mga after 2 days, papalitan ko muna yung mga filter niya. Hindi ko muna i-water change. After 3 days, tsaka ko palang water change para at least hindi sila sabay na mawawalan ng mga beneficial bacteria. Pero pagka nag-water change naman ako, syempre, yung mga filter na to, huhugasan ko lang din dun sa tubig na nanggaling dito para hindi naman din mamatay yung mga beneficial bacteria or yung mga good bacteria. Okay mga kabisda, at yun lang ang senior sa inyo. Sana kahit paano may na full kayo na konting idea or tips. So yan, pasensya na medyo maingay lang kasi nasa gilid tayo ng daan, may mga dumadaan ng mga sasakyan. Okay mga kabisda, at kung umabot ka sa part ng video na to ay huwag mo naman kalimutang i-like, at kung bago ka pa lang ay pa-subscribe na at pindutin mo na din yung notification bell para ma-update ka rin sa mga bago pa nating video na gagawin dahil 2024 na. Pilitin natin na makapag gawa ng video ng mas madalas. At syempre kung may mga gusto rin kayong mga malaman, comment na lang din po dito sa ibaba. At yun, kung may gusto kayo na igawa natin ng video, i-comment nyo lang po. At kung gusto nyo rin magpa-shoutout, message lang kayo or comment lang din kayo dito sa baba. Lagyan nyo lang hashtag Jerry's Aquatics. Okay mga kabisda, hanggang dito na lang muna. Happy peacekeeping! Bye bye!